Pasensya na. Padaan po. Sino ba yan? Sino ba yan? Nakapila ang lahat. Ang init-init. Bakit ka sumisinggit? Pasensya na po, lahat. Ngayon, binayaran ko na ang buong lugar na to. Mayaman ka, kaya sige ka. Miss Sue, unang pagkikita natin. Bakit ang layo mo umupo? President Yin, nagbibiro ka. Kung hindi ka ganun ka-domineering, hindi ko mararanasan ang romansa ng Ferris wheel. Ikaw ang aking fiancé. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Hindi ba mahilig kang magpinta? Sa loob ng ilang araw, mag-oorganisa ako ng art exhibition para sa'yo. President Yin, sa tingin mo ba, dahil kaya mong ibigay ang lahat ng gusto ko, ay mamahalin na kita? Narinig niyo ba? Si Sulele, nakuha na naman niya ang Outstanding Graduate Award. Mayaman na nga ang pamilya niya, pero gusto pa rin niyang kunin lahat ng awards. Ang yaman talaga, ang galing. Oo nga. Sa tingin ko, ang mga pinta niya kitang-kita ko, ang gawa niya ang pangit-pangit. Hindi ba't umaasa lang siya sa mayaman niyang tatay? Mga mayayaman nga naman. Puro kalokohan ang ginagawa. Narinig ko, pagka-graduate niya, pagkakasalan niya raw ang isang malaking tao. Sa tingin ko, parang palamuti lang siya. Hindi ba't si Miss Suyan? Bakit nandito pa siya? Hindi pa ba siya naging kabit ng iba? Keo, Kung hindi niyo kayang gumuhit ng kasinggaling ni Lele, huwag kayong magsismisan sa likod niya. Ikaw! Lele, Huwag mo silang pansinin. Inggit lang sila sa'yo. hayaan mo na, Ginny. Hindi naman sila ang problema ko. Ang problema ko ay ang arranged marriage sa bahay. Si Yin Wujian ang inayos nila para sa akin. Si Yin Wujian. Ano? Yin Wujian. Si President Yin Wujian ng Yin Group? Magaling daw talaga si President Yin, ayon sa sismis. Pero hindi ko pa nga siya nakikita. Ikakasal na ako sa kanya. Hindi ko talaga matanggap. Oo nga, Lele. Bilang matalik mong kaibigan, kailangan kitang paalalahanan. Mag-ingat ka sa mga ganyang lalaking CEO. Sila ang pinakamapanling lang. Ikaw talaga, Jingy. Ang bait mo. Lele, tungkol sa ipinaalam ko sa'yo dati. Sumagot na ang Yin family. Tuwang-tuwa sila sa'yo. Ma, ayoko magpakasal. Gusto ko lang magpinta. Kalokohan! Ikaw ang nag-iisang anak ng Su family. Alam mo ba ang responsibilidad mo? Ako ang magdedesisyon sa sarili kong kapalaran. Gusto ko lang magpinta. Hindi ito mapag-uusapan. Pa, ayoko magpakasal. Lele, dati gusto mong mag-aral ng pagpipinta. Pinayagan ka ni Papa. Gusto mo ito? Gusto mo yon? Pinakinggan ka rin ni Papa. Pero ngayon, kailangan mong sundin ang mama mo. Nasikaso ko na ang pagpasok sa Yin Group bukas, pumasok ka na sa trabaho. Pero, Sige na, desidido na yan. ayoko ng arranged marriage. Ayoko ng domineering CEO. Gusto ko ng kalayaan. Gusto ko ng pag-ibig na malaya. Lele, may naisip akong magandang ideya. Bakit hindi ka na lang maghanap ng dahilan? Sabihin mong meron kang lalaki sa labas. Sabihin mong boyfriend mo siya. Sa ganitong paraan, kahit pa mahuli ka sa huli, magagamit mo ang panahong ito para gawin ang talagang gusto mong gawin. Bestie! Buti na lang at nandyan ka. Go, baby! Agent, umalis na. Sige. Si Sulele, ang baguhan sa opisina, ay online na. Ying Wujian! Hayaan mong harapin kita, Miss Su. Paparating na si Lele, maganda ka. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo?
Natapon lahat. Pasensya na. Bobo! Pasensya na. Saan ko dadalhin ang mga dokumentong ito? Ako nang gagawa. Kopyahin mo lahat ng ito, 50 kopya. Kailangan bago mag-lunch break. Hindi nga siya marunong gumamit ng printer. Ang hina-hina. Tingin ko, isa lang siyang display na umaasa sa koneksyon. Huwag mong hawakan ang damit ko. Pasensya na. Tigilan mo. Ibawas ang bayad pinsala sa sweldo ko. Bumaba ka muna. President Yin. Siya ang nauna. Sabi ko, bumaba ka! President Yin, salamat sa'yo ngayon. Mauna na ako. Howsy? Sasabihin ko sa'yo, hindi pa ako kailanman lumabas ng ganito kagabi. Kung gayon, bibigyan kita ng regalo. Anong regalo? Hello, pwede ko bang hiramin ang gitara mo? Sige na. Salamat. Mahal ko, naalala mo pa bang unang halik natin? Tayong dalawa, hindi inalintana ang init ng bakasyon. Basta't malaya at masaya. Sabi mo, puprotektahan mo ako parang isang kahon ng kristal na walang kapantay. Ang ganda ng tunog. Halika, inom tayo! Hindi ko yata kayang inumin yan. Okay lang, Lele. Di ba gusto mo ng kalayaan? Ito ang buhay ng malaya. Cheers! Ito ang malaking kliyente ng kumpanya natin. Gusto niya ng 100 poster. Huwag kang aalis hanggat hindi mo natatapos yan. Sa'yo na yan. Ngayon, ang mga tao sa kumpanya, inaapi na naman ako. Ngayon, ang mga tao sa kumpanya, inaapi na naman ako. Ngayon, ang mga tao sa kumpanya, ang trabaho nila ay ibinato sa akin. Baguhan pa lang tayo sa kumpanya. Tisyo na lang muna natin. Tingnan natin kung gaano siya katagal makakatagal. Dagdag pa tayo. Pag-isipan mo ng mabuti. Kung mabibigo tayo dito at malaman pa ng iba, wala na tayong puwesto sa kumpanya pagkatapos. Naisip ko na, si Sulele, ginawa niya akong ganito. May gustong manakit sa kanya. Kailangan ko siyang tulungan. Bukod pa rito, kung magtagumpay ito, malaking pera ang kapalit. Sige na nga. Ikaw na ang bahala dito. Anong ginagawa ninyo? Magvi-video lang para hindi na ako mag-overtime. Anong ginagawa ninyo? Kayo! Umalis kayo! Umalis ka dyan! Tigilan nyo yan! Lumabas kayong lahat! Tara, manpalit ka muna ng damit. Ate, hindi na namin kaya ang trabaho niyan. Maghanap ka na lang ng iba. Mukhang kailangan kong magtago. Sa susunod, tandaan mong magdala ng pepper spray. Paano mo nalaman na nandoon ako? Naglagay ako sa buong kumpanya ng CCTV sa lahat ng sulok. Mamaya, isasama kita sa street race. Lele, ngayon, isasama ka ni Kuya sa isang masayang bagay. Saan tayo pupunta? Malalaman mo mamaya. Isasama kita sa joyride. Hindi pwede yan. Nakakapakot yan. Ayoko. Anong kinakatakutan mo? Nandito si Kuya. Helmet, inihanda ko na para sa'yo. Sige, subukan natin. Tara! Kumapit ka ng mahigpit. Tara na!
Nakaka-excite ang motor ni Kuya Housey, di ba? Nakaka-excite ang motor ni Kuya Housey, di ba? Ayos lang. Sa lahat ng motor na nasakyan ko, nasa gitna lang yan. O mas mababa pa. Ang yabang mo ha? Bukas, ipapakita ko sa'yo. Bukas, ipapakita ko sa'yo. Ang mas nakaka-excite. Tulog ka na ba? Ano nakaka-excite? Malalaman mo bukas. Sige, hihintayin ko yan. Lele, gising ka pa pala. Lele, ayos ba ang relasyon niyo ni Mr. Yin kamakailan? Ayos lang. Mabait naman siya. Napakahalaga ng Yin family sa ating pamilya. Kailangan mo itong seryosuhin, ha? Alam ko na, alam ko na. Ang gabi na. Sino pang nagme-message sa'yo? Mga message lang sa trabaho. Ma, umuwi ka na. Gabi na, nakakaisturbo ka sa pahinga ko. Titingnan ni Mama kung sino ang nanggugulo sa'yo. Ma, pribado yan. Ipakita mo kay Mama. Ibigay mo sa akin. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang makikipag-ugnayan sa mga taong hindi karapat-dapat nakikisama sa kanila. Ayusin mo ang relasyon mo kay Mr. Yin. Alam ko na, Ma. Humanda ka sa akin. Tatawagan ko si Mr. Yin. Magandang gabi po, tita. Mr. Yin, si Lele ba dyan sa inyo? Maganda ba ang performance niya? Magaling po ang performance ni Lele. Pinupuri po siya ng lahat. Mabuti naman, mabuti naman. Akala ko kasi, kanina nakita ko siya panay ang reply sa work messages. Akala ko nasa opisina siya at nang aapi. Work messages? Anong work messages? Naku, patay! Siguradong bubuking ako ng yin na yon. Anong gagawin ko? Hindi niyo ba siya binigyan ng trabaho? Nakikita ko siyang laging nakatingin sa cellphone. Ay tita, nagkakamali po kayo. Si Lele po ay laging magaling. Hindi niya po kailanman iniiwan ang trabaho para mag-overtime. Kausap ko lang po siya kanina. Mabuti naman, mabuti naman. Kung wala nang iba, ibababa ko ng tawag ha? Sige po, tita, paalam. Sige, paalam. Lele, tingnan mo, makisama ka ng maayos sa kanya. Kapag nagtagal kayo, magkakagusto ka rin. Alam ko na, Ma. Tara na, Ma. Pesach. May kailangan ka ba? President Yin, kahapon niyo po. Naalala ko, hindi kita inutusan na bumili ng kape. Para sa nangyari kahapon. Salamat. Anong sabi mo? Hindi ko marinig. Sabi ko, kahapon, salamat. Akala mo ba tinulungan lang kita ng walang kapalit? Kung gayon, anong gusto mo? Gusto ko. Ikaw. Gusto kong pumayag ka sa isang bagay. Anong bagay? Gusto kong i-monitor ang cellphone mo para protektahan ang kaligtasan mo. Hindi pwede yan. Kung gayon, malalaman mong privacy ko. Hindi ko maibibigay sa'yo. Anong iniisip mo? Wala akong interes sa privacy mo. Mino-monitor ko lang ang lokasyon mo. Kasi kung hindi, kapag nasa panganib ka, paano ko malalaman kung nasaan ka? Isa pa, kung magtanong si tita, paano ko siya sasagutin? Sige na nga. Hindi siya interesado sa akin. Kunin mo na. Simula ngayon, ako na ang personal bodyguard mo. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Housey. Interessante. Nasa meeting ako kanina. Dahil sa'yo, muntik na ako mapagalitan. Sorry, Lele. Sasabihin ko sana sa'yo, anong oras ka matatapos sa trabaho ngayon? Susunduin kita. Huwag mo na akong sunduin. Sabihin mo na lang sa akin kung nasaan ka. Huwag mo akong sunduin. Hindi ako ang 7-day boyfriend mo, di ba? Ipapasyal kita. Pero ako... Sige na. Malalaman mo mamaya. Ikaw. Anong gagawin ko? Kung magkasasama silang dumating, lagot ako. Nandito na ako, Lele. Nasaan ka? Sabay tayong kumain mamaya. Jingyi,
Sunduin mo ako mamaya, ha? Lele, nandun ang kotse ko. Tara na. Hosey, dumating ka nga! Lile, ito ba si? Ito ang kaibigan ko, si Housey. Hosey? Ito ang president ng kumpanya namin. President Yin. President Yin. Bakit hindi ko nakita ang maganda mong sekretarya? Lele, matagal na tayong hindi nagkita. Jingyi? Ikaw nga si President Yin. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Ako si Jingyi. Matalik na kaibigan ni Lele. Sinundo ko siya pagkatapos ng trabaho. Jingyi, hello. Hello. Lele, ikaw talaga. Sabi ko susunduin kita. Mabuti na lang walang nangyari. Malaki ang sasakyan ko. Pwede pang sumakay ang isa. Ang motorsiklo ay para sa 2 tao. 3 ay overloading. Gusto mo bang mahuli? Sayang. Ang kotse ko ay may 4 na gulong. Pwede pang sumakay ang marami. Sabay na tayo? Sige. Kung gayon, salamat, President Yin. Jingyi! Lele! Huwag mo siyang pansinin. Tara na. Hosey, President Yin, ang best friend ko kasi, ngayon lang ulit nakauwi. Sasama ako sa kanya. Mauna na ako. Tara na, Jingyi. Lele. Ipacheck mo sa akin ang isang tao. Ang pangalan ay Hosey. Tita, Ikaw na bata ka. Bakit ang gabi mo na umuwi? Ma, nakipag-usap lang ako kay Jingyi ng matagal. Bakit mo ba ako pinapauwi agad? Opo, tita. Kagagaling ko lang po sa probinsya. Kaya nakipagkwentuhan lang po ako kay Lele. Jingyi! Tingnan mo naman, bakit ganyan pa rin ang suot mo? Bumalik ka sa kwarto mo, magbalik ka ng damit at mag-ayos. May bisita tayo mamayang gabi. Bilisan mo! Ma, ano bang nangyayari? Anong meron? Kakain tayo kasama si Mr. Yin na yon. Bilisan mo! Sabi pa nga may bisita. Si Yin Woo dyan pala. Ang luma na niya. Nakakawalang gana. Lele, mabuti lang ang intensyon ni tita. Halika na. Tulungan mo akong maghanap ng damit. Lele, ang ganda nito, di ba? Ayoko nga magsuot na maganda. Hindi mo alam. Si Yin Wujian ay isang luma na tao. Walang ka-interes-interes. Hindi mo alam ang iyong kapalaran. Si Yin Wujian ay sikat na eligible bachelor. Pero totoo, hindi mo naman kailangan yan. Eh di sa akin na lang. Lele, may magandang ideya ako. Pwede kang magpanggap na pangit. Magpanggap na pangit? Pwede kang maghanap ng kakaibang damit at isuot. Kung gusto ka niya, iisipin niyang cute ka. Kung hindi ka niya gusto, iisipin niyang nanggugulo ka. Sa paraang ito, malalaman mo agad ang nararamdaman niya para sa'yo, di ba? Parang may punto ka. Mr. Yin, nabalitaan ni Lele na dumating ka. Kaya bumalik siya sa kwarto para magpalit ng damit. Ganyan talaga ang mga dalagita. Mahilig magpaganda. Ayos lang po, tita. Maganda naman si Lele. Barney BBP. So Lele, anong ginagawa mo? Hindi ka pa ba pupunta at hubarin ang kakaibang damit na yan? Hubarin mo yan. Pa, gusto ko lang naman po kayong bigyan ng kaunting kasiyahan. Kasiyahan? Gusto mo bang pangtawanan tayo at isipin na walang kwenta ang pamilya Su? Bilisan mo at hubarin mo yan. Oo nga, Lele. May mabuting intention lang ang tita mo. Magpalit ka na lang ng damit. Tingnan mo si Jingyi. Ang ganda ng ayos niya. Hindi tulad mo. Ngayon, tingnan natin kung anong gagawin mo. Ayos lang po, tita. Ang cute pa rin ni Lele kahit ganyan. Halika, Lele. Kukuhanan kita ng litrato. Yarny. 3, 2, 1, cheese! Lily, kahit na medyo kakaiba ang damit na yan, hindi ito practical para sa hapunan mamaya. Ikaw talaga. Bumalik ka na lang at magpalit. Tito, tita, habang nagpapalit si Lele, may problema rin akong kinakaharap kamakailan. Gusto ko sanang humingi ng payo sa inyo. Pwede ba? Naman! Mr. Yin, Sunay, kung ganyan ka magsalita, ampante na akong ipagkakatiwala ko si Lele sa iyo sa inaharap. Bakit hindi ka pa nagmamadali? Magpalit ka na ng damit. Si Yin Wujian, mukhang hindi naman siya ganoon ka-istrikto. Ang isip ng Yin na yan,
Talagang mahirap basahin sa labas. Mukhang ayaw makipag-ugnayan. Kailangan kong mag-ingat. Magplano ng maingat para hindi niya masira ang plano ko. Mr. Yin, bisita ka namin ngayon. Sabay-sabay na tayong kumain. Tita, dumating ako na yon para magsumbong. Patay na! Hindi niya siguro isusumbong si Hosey, hindi ba? Ano na ang gagawin ko? Magsumbong? Ang isusumbong ko ay si Sulele. Masyadong mabilis ang kanyang trabaho. Palagi siyang naunang matapos. Ako nga, halos wala na akong maibigay na trabaho sa kanya. Mr. Yin, ano ba yung sinasabi mo? Mata pa si Lele. Medyo pasaway pa siya. Sana sa susunod, yabayan mo siya ng maigi. Tinutulungan ba ni Yin Wujian si Lele? Hindi pwede. Kung magiging maayos ang lahat sa kanila, ang pangarap kong makasama ang Yin family ay mawawala na lang. Wala po yan, tita Tito. Bukod sa trabaho ni Lele, pwede rin siyang mag-explore ng kanyang mga hilig. Kamakailan lang, kasama niya ang mga kaibigan niya na nagmumotor. Nagmumotor? Anong nagmumotor? Lele, ano ba talagang nangyayari? Sino ang kasama mo sa pagmumotor? Kailan pa nagsimula yan? Oo, sabihin mo ang totoo. Magulo, nasa labas ngayon. Huwag kang makikisama sa mga hindi magagandang tao. Kakasimula lang ni Lele magtrabaho. Baka hindi pa siya sanay. Kailangan niya lang mag-relax. Tita, Tito, huwag po kayong masyadong mag-alala. Nagugutom na si Mr. Yin. Tara na, tara na. Tara, kumain na tayo. Sige. Salamat sa'yo ngayon. Sinabi ko na, ako ang personal na bodyguard mo para protektahan ka. Ang thoughtful naman ni President Yin. Ako na ang magpapasalamat sa'yo para kay Lele. Tara na. Jingy! Bakit sa ganyan na yon? Halos mapahamak ako dahil sa'yo. Eiko, Natatakot lang ako na baka siraan ka ni Yin Wujian. Kaya naisip kong ipagtanggol ka. Sino ba ang mag-aakalang mangyayari to? Nagkamali ako. Okay? Kung ganon, sa susunod, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ayaw ng mga magulang ko na nakikipag-ugnayan ako sa mga taong galing sa labas. Kung ganyan ka pa rin, hindi na kita maiuwi sa bahay. Alam ko na. Alam ko na. Miss Su. Nakakainis na Yin Wujian. Paano niya ako nagawang baliwalain? Ano ang kulang ko kumpara kay Sulele? Humanda ka sa akin. Kuka's Owler. Kukas. Hosey, bakit ka nandito? Lele, ito ba ang... Kumusta Ate Jingy? Ako ang boyfriend ni Lele. Ako ang boyfriend ni Lele. Ako ang boyfriend ni Lele. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Lele, ito ba ang hinahanap mo? Ano yung nobyo? Oo, siya nga. Anong ibig sabihin nito? Niloloko niyo ba ako? Hosey! Hosey, hindi ka namin niloloko. Ikaw nga ang aking 7-day boyfriend. Nagbibiro lang kami. Sige. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Samahan mo ako mag-joyride. Gabi na, hindi ako makakasama. At saka, kahit paano mo nalaman, huwag ka nang pumunta sa bahay namin. Sige, naiintindihan ko. Hosey, nagbibiro lang ako kanina. Pasensya na. Alis ka na rin naman. Pwede mo ba akong ihatid? Jingy! Ayos lang. Mabait si Hosey. Huwag kang mag-alala. Hoy, ikaw. Gusto mong ligawan si Lele? Kung oo, ano ba yun? Paano kung hindi? Ganito na lang. Tutulungan kita. Sounds. Ukas I out. sounds. UK's out. I sounds. UK's out. Paano mo Paano mo ako tutulungan? Sa susunod, dahan-dahan kong sasabihin sa'yo. Only, dahan-dahan kong sasabihin Only. sa'yo. Once only. Only idagdag mo muna ang contact Idagdag info ko. mo muna ang contact info ko. Manatili tayong konektado. Ons ukias only. Si Uka is only nga pala. Only ang sinabi ko sa'yo. Sinabi ko sa'yo. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino. UCAS only. Quest only. Only. UCAS only. UCAS Kung magagawa mo zero yan. to Tutulungan noli. Quest only. Kung magagawa mo Tara. yan. Sons/sukas only. I'll sounds Sukas only. Sounds E, VUCAs on LV. Soon Z. Nung araw na yun, pinapunta ako ni Lele para sunduin siya. Ukas only. Nung araw na yun, pinapunta Dahil ako ni alam Lele niyang darating para ka. sunduin siya. Ukas Para only. gamitin ako bilang panangga. Diba? So ans I UCAS sounds only. UCAS only o nga. Ang tanga mo talaga. Uns. Ang tanga mo talaga. Uns. Ukas only. Uns. Ang babaeng tulad ni Lele. Ang babaeng tulad ni Lele. Simula pagkabata, sobrang Ang pinakakinainisan pinakakinainisan niya ay ang pinapakialaman siya. Uns.
Ang pinakakinainisan Bakit mo niya pa siya susunduin? ay ang pinapakialaman siya. Siyempre, hindi siya matutuwa. UNSE Soundsy Jugas on Ayaw left. ang si Soundsy, Jukas Ireland on left. Soundsy Jugas on left. Unsa ang gagawin natin? Anong gagawin natin? Pero, okay lang din yan. Ayan si Iksawa. I-ARF, i-UNS. Sa ganun, Sa ganun, may utang utang na na loob loob siya siya sa'yo. Pwede mo yang gamitin ng husto. Maaari mo itong Ang gamitin ng maayos. pagkakataong ito, pag-isipan mo. Pag-isipan mo. Sa susunod, dalhin mo siya sa mas kapanapanabik na bagay. Kapanapanabik? Kappa Napa Nabik? Kapanapanabik? Hindi ko ba siya dinala sa Joyride? Hindi ko ba siya dinala sa joyride? Ano ba ang alam mo? Ano ba ang alam mo? Si Lele, Si Lele. isang mabait na Si babae. Lele. Isang mabait na Si babae. Lele, isang mabait na Si babae. Lele. Ang gusto niya Isang ay mabait na mas babae. matinding thrill. Ganito na lang. Sa susunod, dalhin mo siya sa amusement park. Sa susunod, dalhin mo siya sa amusement park. Sa susunod, Gawin niyo ang mas dalhin mo siya sa amusement nakakakilig. park. Tumalon sa gusali. Tumalon sa gusali. Paano kung tumalon sa gusali? Tumalon sa gusali? Tumalon sa gusali? Tumalon sa gusali? Tingnan mo ang pagkaduwag mo. Ang sinasabi ko ay drop tower. Ang sinasabi ko ay drop Ito tower. ang tunay Ang sinasabi na ko ay nakakakilig. drop tower. Ito ang karanasan na gusto ni Lele. Ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Talagang mabibighani ang batang yan. Drop tower kung drop tower. Drop tower kung drop tower. Drop tower kung drop tower. Sino ang matatakot? Sino ang matatakot? Namayan. Imbitahin mo lang si Lele na sumubok ng mas nakakakilig. Siguro, sa simula ay matatakot siya. Kaya, magsimula ka muna sa mga madaling tanggapin. Tulad ng pirate ship o bumper cars. Kung medyo ayaw pa rin niya, dapat maging matatag ka. Ang aking ideya. Kailangan mong isama siya. Kailangan mong isama siya. Tutulungan din kita. Manalig ka sa akin. Magtatagumpay tayo. Sulele, ang palabas na ito. Hintayin mo lang. Lele, huwag ka nang magalit. Halos mapatay mo ako. Alam mo ba? Alam kong kasalanan ko lahat. Hindi ko na ulit babanggitin sa harap ni na tita at tito ang Hosey na yan. Sa'yo, madali lang naman. Pero yung Hosey na yun, kailangan ko pa siyang aliwin. Dapat susunduin niya ako noon. Ayoko. Ang gusto ko lang, sunduin mo ako. Pero nakita niya ako. Ganun pala. Dapat siguro, kinausap mo siya ng maayos. Bakit kaya siya lumapit sa'yo? Ano ang dahilan? Baka naman, may maganda siyang intensyon. Hindi ko alam. Pero dahil sa nangyari, nakalimutan ko na. Feeling ko, mali ang pagkakaintindi mo kay Hosey. Sigurado ako, may inihanda siyang regalo para sa'yo. Pero, nasira mo lang. Sa tingin ko, dapat talaga kausapin mo si Hosey ng maayos. Sana nga. Pasok. President Yin, halos tapos na ang investigasyon sa taong pinapahanap ninyo. Isa lang siyang ordinaryong motorista. Mahilig kumanta at magmotor. Wala siyang espesyal na background o masamang bisyo. Ito ang mga impormasyon. Sa direksyong ito, pupunta tayo sa amusement park. Ang batang yan, napakakulit. Sana hindi siya masaktan. President Yin. Naintindihan ko. Umalis ka na. Sige po. Hayaan na. Wala talaga akong magawa sa kanya. Kung tutusin, noong huli kaming pumunta sa amusement park, hindi naging maganda ang karanasan. Kailangan ko na lang siyang puntahan. Ang taas naman nito. Natatakot ako. Ayoko sumakay. Ayos lang, Lele. Nakaka-excite ito. Huwag kang mag-alala. Puprotektahan kita. Sige na, ayos lang talaga. Tara! Tara na! Hindi ko talaga kayang sumakay. Paano kung sa pirate ship na lang tayo sumakay? Hindi yon nakakatakot. Kung gusto mo, babalik tayo dito para sakyan to mamaya. Huwag na lang siguro. Natatakot pa rin ako. Sumakay dito? Nasa huling hakbang na tayo. Hindi tayo pwedeng sumuko ngayon, di ba? Sabi ni Jingyi, gustong-gusto talaga ni Lile na subukan to. Kaya hihilahin ko siya paakyat. Gawin mo to, tara na. Ayoko. Tara na, Lele. Ayoko. Bitawan mo ako!
Tara na, Lele. Ayoko talagang pumunta. Okay lang, Lele. Ayoko. Okay lang, Lele. Tara na, Lele. Ayoko. Natatakot ako. Lele! Anong ginagawa mo? Anong balak mo? Ako ang fiancé ni Sulele. Anong fiancé? Ako ang boyfriend ni Lele! Hosey! Yin Wujian! Kayong dalawa, kumalma kayo! Sulele, ikaw na lang ang umuwi at pag-usapan ito nang mahinahon sa mga tito at tita mo. Humanda ka sa akin! Hosey, pasensya na. Si ang inayos ng pamilya ko para sa isang arranged marriage. Okay ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital. Siya nga talaga ang fiancé mo? Lele, magingat ka. May pagka-violente ang taong yan. Pero okay lang ba na umuwi ka ngayon? Wala bang problema? Tara, dadalhin kita sa ospital. Mr. Yin. Bitawan mo! Mr. Yin, huwag ka na masyadong magalit. Si Lele, ganyan talaga siya. Medyo tanga-tanga. Kaya siya naloko ng mga taong galing sa lansangan. Huwag kang masyadong mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Sobrang mapang-api. Mr. Yin. Mr. Yin! Ano ba yung ginagawa mo? Para lang sa tangang yan, sinasaktan mo ang sarili mo ng ganyan. Hindi siya karapat-dapat. Alisin mo ang marumi mong kamay. Siya ang aking fiancé. Kapag sinabi mo pa siyang tanga, pati ikaw, sasaktan ko. Ikaw pa ang sinasabi mong matalik niyang kaibigan? Kung ganyan mo siya pagsismisan sa likod niya, hindi ka rin maganda. Nayon, umalis ka! Umalis ka! Nakakainis na Yin Wujian. Ganun niya ipinagtatanggol si Sulele. Mukhang kailangan ko pang magplano ng mas mabuti. Mukhang. Itong si Hosey ay hindi kasing inosente ng akala ko. Kailangan kong sabihin kina tita. Kailangan ng pagsabihan si Lele. Lele, halika rito. May nakakasama ka bang kung sino-sino nitong nakaraan? Wala naman ah. At may kasama ka bang mga hindi magandang tao? Nagpapalusot ka pa! Anong relasyon mo sa Hosey na yan? Anong relasyon mo sa Hosey na yan? Paano mo siya nakilala? Ma, paano niyo po nalaman? May mukha ka pa talagang magtanong sa akin? Kung hindi pa sinabi sa amin ni Mr. Yin na yon, kami ng papa mo, wala kaming alam. Ikaw ang Miss Su ng pamilya Su. Nasa iyo na ang lahat. Bakit mo kailangan sirain ang sarili mo? Anong ibig sabihin ng sirain ng sarili? Mabait si Hosey. May karapatan akong umibig, di ba? Pakinggan mo. Ito pa ba ang masunurin kong anak? Iyan ba ang mga salitang lalabas sa bibig mo? Patay na ang masunurin ninyong anak! Gusto ko lang ang kalayaan na yon. Tama na, huwag ka nang magsalita pa. Tingnan mo ang gulo sa bahay. Nagsasalita ka pa ng ganyan. Tatawagan ko si Mr. Yin. Bakit? Bakit ako ang Miss Su ng pamilya Su? Bakit hindi ako pwedeng mamuhay ng normal na tao? Bakit? Anong ginagawa mo dito? Pagkatapos mo magsumbong, manunod ka lang ng palabas? Alam kong pasaway ako. Alam kong walang rason ang galit ko. Hindi ako dapat pumunta sa mga lugar na yon. Hindi ko dapat nakita ang mga taong yon. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Masaya ka na ba? Bakit? Bakit ang ibang tao ay pwedeng magkaroon ng matinding pag-ibig? Bakit ako lang ang kailangan tanggapin ng kasal ng pamilya? Bakit ako lang ang hindi makagawa ng gusto ko? Ayoko magpakasal. Ayoko magtrabaho. Gusto ko lang magpinta. Gusto ko ng kalayaan. Makinig ka. Lily, hindi ka mali. Pero hindi ang buhay ang iniisip mo. Ang paghahanap ng thrill ay hindi naman mali. Ang thrill ay nagbibigay sa iyo ng dopamine. Nagbibigay sa iyo ng kasiyahan.
Pero mas inaalala ko ang kaligtasan mo. Mas gusto kong ikaw ay mamuhay ng payapa at ligtas. Halika. Tingnan mo. Aso. Aso. Jian, hindi ka pala isang block ng kahoy. Jian? Ako ba ang tinatawag mo? Siyempre! Kung hindi ikaw, sino pa? Sige na. Huwag mo nang masyadong sisihin ang mga tiyo at tiya. Nag-aalala lang sila sa kaligtasan mo. Gusto lang nila na maging maayos ka. Alam mo nang lahat. Oo nga pala, ikaw naman talagang nagsabi sa kanila. Sa totoo lang, naiintindihan ko ang lahat. Ayoko lang na idikta ang buhay ko. Gusto kong hayaan na lang ang mga bagay-bagay. Naiintindihan mo ba? Sa tingin ko, hindi mo naiintindihan. Isa ka talagang block ng kahoy. Sige na, ihatid mo na ako pa uwi. Sige. Hindi pa siguro busog si Lele? Sasabihin ko sa katulong na magluto ulit ng 2 ulam para sa'yo. Huwag na po pa. Busog na po ako. Pinakain na po ako ni Yinu dyan kanina. Tama yan. Makipag-ayos ka kay Mr. Yin. Huwag kang sumama sa mga kung sino-sino lang sa mga delikadong lugar. Tandaan mo yan, ha? Bukas, magdate tayo. Date? Paano ba yan? Kung ano ang gusto mo. Kung ganun, wala akong gustong gawin. Ano ba ang gusto mo? Wala akong gusto. Sige na nga, bukas na lang. Bahala ka sa akin. Hosey! Saan tayo pupunta bukas? Wala akong oras bukas. Ano ang plano natin na yon? Mamaya, maghanap muna tayo ng coffee shop para kunan kita ng ilang litrato. Tapos, kakain tayo. May isang palabas na sikat na yun. Nabook ko na ang tickets. Pagkatapos ng palabas, pupunta tayo sa arcade para maglaro. Ang daming lugar naman. Tara na! Hosey. Hosey! Anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Nananigarilyo ka na nang hindi nagtatago? Siguradong may iniisip si Kuya Hosey. Tungkol saan yan? Bakit hindi mo na lang sabihin? Para naman makasaya kami. Nasaan na ang girlfriend mo? Ang girlfriend mo ba yon? Hindi ka na ba pinapansin? Nasaan na ang girlfriend mo? Niloloko ka lang ba niya? Nagsawa na ba siya sa'yo? Ibig sabihin, si Kuya Hosey hindi kaya iniisip niya ambisyosong palaka. Pare, hindi mo lang nasamahan ang girlfriend mo, kaya hindi siya masaya, di ba? Kuya Hosey, kung matapang ka, ilabas mo ang girlfriend mo at makipagkarera sa amin para mas exciting. Ano? Carrera? Ikaw lang dati ang... Kung ikaw lang ang magpapaikot sa kanya, syempre, maboboringan lang siya. Magkaroon tayo ng karera. Tapos, isama mo siya. Ang mga tropa mo, isa-isa, lampasan mo sila. Para malaman niya na napakahusay mong magmaneho. Hindi ba't doon siya may in love sa'yo? Kung isasama ko lang siya sa joyride, parang kulang nga sa thrill. Parang kulang nga. Kailangan mas exciting pa. Pero kung isasama ko siya sa karera, paano kung may mangyari? Si Kuya Hosey, takot siyang isama siya lumabas. Si Kuya Hosey ko, pakaduwag. Imposible! Nung nagre-racing ako, hindi nyo pa alam kung nasaan kayo. Si Kuya Hosey ay duwag. Hindi man lang niya kayang isama ang girlfriend niya sa karera. Mapanganib ang karera. Paano ko siya isasama? Duwag si Hosey. Hindi niya kayang isama ang girlfriend niya sa karera. Hintayin nyo lang ako! May itatanong ako sa'yo. Ano? Nung huli tayong pumunta sa amusement park, ginawa ko ang sinabi mo, pero hindi ko nakita na masaya si Lele. Talaga bang gusto niya ang thrill? Oo naman. Hindi mo ba napansin nung huli kayong nagmotor ni Lele? Habang nagmamaneho. Mukhang enjoy na enjoy siya. May motor race ako dito, kasama ang girlfriend sa pagsali. Isang 2-person race. Gusto ko siyang dalhin. Matutulungan mo ba ako? Bakit naman kita tutulungan? Ganito na lang. Tatanungin kita.
Totoo ba ang pagmamahal mo kay Lele? Hindi pa ba halata? Sige. Tutulungan kita. Pero, kailangan mong mangako sa akin. Kailangan mong mahalin si Lele ng totoo. At alagaan siya. Sumusumpa ako. Totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Aalis na ako. Panatilihing sikreto. Anong problema, Miss Yu? Sa wakas ay nakalabas tayo para magsaya. Bakit parang malungkot ka? Dahil pa rin sa kasal. Alam na ng lahat ngayon na kami ni Hosey ay 7-day lovers. Pinapapunta pa niya ako sa kung anong motorcycle race. Ang sakit sa ulo. Kung gayon, sino sa tingin mo ang mas gusto mo? Si Hosey o si President Yin? Hindi ko rin alam. Ang hirap naman yan. Sa tingin mo, dapat ba akong sumama sa kanya sa motorcycle race na yon? Sa tingin ko, kailangan pa rin pumunta. Ang napagkasunduang 7 araw na kasintahan, na yun na ang huling araw. Bakit hindi mo sulitin ang huling araw na ito? At lubos na maranasan ang saya ng karera. Bukod pa rito, pagkatapos ng araw na ito, maghihiwalay na kayo ng landas. Maghihiwalay ng landas? Talaga bang kaya ko? Pasak. President Yin, ito po ang mga dokumento ang kailangan niyong pirmahan. Ilagay mo na lang dyan. Salamat sa pagod mo. Si Yin Wujian ay luma at boring. Mas maganda pa si Hosey. Hindi ko siya tatawagin sa karera. Ako na lang mag-isa ang pupunta. May iba ka pa bang kailangan? Wala na po, President Yin. Mukhang si Lele ay hindi maayos na yon. May iniisip kaya siya? Baka may kinalaman sa Hosey na yon? Hindi pwede. Kailangan kong sumunod mamaya. Kakaiba. Nasaan na siya? Dito tayo magkikita. Lele, tatawagan ko para magtanong. Nasaan kayo? Sige, dito ka na lang maghintay. Hosey, sa tingin ko, wag na lang kaya. Medyo natatakot pa rin ako. Ito na ang huling beses. Pagkatapos nito, wala na tayong koneksyon. Kailangan nating pumunta ng magkasama. Ayos lang, Lele. Madalas akong pumunta doon. Ako pa nga ang record holder doon. Manalig ka, walang problema. Kung gayon, dito na lang tayo maghintay. President Yin. Narinig kong magrari sila. Anong nangyayari? Ngayon ka lang dumating? Akala ko naging duwag kang Hosey. Ngayong gabi, huwag kang mapapatalo sa amin. Matatalo? Paano mangyayari yan? Kailan ba natalo si Kuya Hosey? Kayo, maghintay lang kayo at tingnan. Sige, huwag kang iiyak mamaya. Huwag kang matakot at maihis sa pantalon, ha? At ang girlfriend mo? Bantayan mo ng maigi. Huwag kayong maiwan sa likod namin. Baka busog na kayo sa usok. Huwag na magpatumpik-tumpik. Lalaban pa ba o hindi na? Siyempre, lalaban! Ngayong gabi, isa itong malaking piging. Tsaka na! Hosey, talaga bang walang problema? Siyempre, walang problema. Sa pagkakataong ito, siguradong tayo ang magiging una. Ayos lang, Hosey. Gawin mo lang ang makakaya mo. Kung matapos lang natin ang karera ng magkasama, masaya na ako. Lele!
Yin Woo-jin! Magiging maayos si Lele. Magiging maayos siya. Manahimik ka! Dahil sa'yo ang lahat ng ito. Kung may mangyaring masama kay Lele, hinding-hindi kita mapapatawad. Nagkamali ako. Hindi ko dapat dinala si Lele sa karera. Pakiusap, pamilya. Manatiling tahimik. Ospital ito. Mga pamilya, pakiusap, kalmahin ninyo ang inyong sarili. Ginagawa na namin ang lahat para iligtas siya. Ginong Yin! Ayos lang ba ang lele ko? Wala naman siyang malubang pinsala, di ba? Jineng, nasa loob pa si Lele. Mapalad si Lele. Magiging maayos din siya. Talaga bang ayos lang siya? Sino ang pamilya ng pasyente? Doktor, kumusta na po ang sitwasyon? Napakadelikado ng kondisyon ng pasyente. Kailangan siyang operahan kaagad. Kailangan mong iligtas ang aking anak. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat. Ginoong Yin, ayos lang ba talaga siya? Lele, gising ka na. Mabuti naman. Ito. Nasaan ako? Nasa ward ka. Kahapon, nasa operating room ka ng ilang oras. Lahat kami ay natakot. Buti na lang ay ayos ka. Naalala ko lang na bumagsak ang motor. Si Josie? Kumusta si Josie? Ay ayos na ayos siya. Nasa ibabaw mo siya noon, kaya galos lang ang natamo niya. Na-check na ng doktor. Sabi niya, wala namang malala. Salamat, President Yin. Tawagin mo akong Jian. Salamat, Jan. Ang mga magulang mo ay nandito buong araw. Pinauwi ko lang sila ngayon. Para makapagpahinga sila ng maayos. Ikaw naman, magpahinga ka lang dito. Huwag kang mag-alala. Maiintindihan nila. Ang paggising mo ang pinakamagandang balita. Kapag medyo bumuti na ang pakiramdam mo, ililipat kita ng ospital. Sa main hospital para magpagaling ka ng ilang panahon. Wala nang magiging problema. Ang bait mo, Jan. Lele, ayos ka lang ba? Wala ka bang masakit? Ayos na ako. Sabi ng doktor, kailangan ko lang mapagaling pa ng kaunti at magiging maayos na ako. Mabuti naman kung ganon. Dahil nandito na si Jingyi, siya muna ang sasama sa iyo. May asikasuhin lang ako. Babalik ako mamayang tanghali para samahan ka. Na pala, huwag mong pahirapan si Josie. Hindi niya kasalanan ito. Sige, susundin kita. Lintik na Josie. Dahil sa'yo kaya siya nagkaganyan. Kailangan kong pagbayarin siya. President Yin! Hindi lang ito aksidente! President Yin! Pinaghihinalaan ko si Lele na sinadya. Anong sabi mo? Totoo po. May kakaiba sa sasakyan ko. Nang lumiko ako, biglang nawalan ng preno. Pinaghihinalaan kong may gumalaw. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo, totoo po. Mahal ko rin si Lele. Ayoko rin na may mangyari sa kanya. Manahimik ka! Wala kang karapatan magsalita tungkol sa pagmamahal. Ang natitirang bagay ako ang mag-iimbestiga. Umalis ka na! President Yin! President Yin! President Yin! President Yin! President Yin! Maniwala po kayo sa akin! President Yin! Lahat ng sinasabi ko ay totoo! President Yin! President Yin! Maniwala po kayo sa akin, President Yin! Tulungan mo akong imbestigahan ang isang bagay. Ayos lang ako. Huwag kang masyadong mag-alala. Kailangan pa rito magpahinga ka muna. Siguraduhin mong makapagpahinga ka. Huwag kang magpakapagod. Sabay nating lampasan ang pagsubok na ito. Sig. Magkasama tayo. Gusto kong kumain ng prutas. Sige. Nganga. Siguro, higit pa sa kalayaan at kilig,
Mga bagay na hindi makatotohanan. Ang proteksyon ni Yin Wujian ang pinakamahalaga. Bakit? May nangyari ba? Wala. Magpagaling ka muna. May ayusin lang ako. Sige. Naintindihan ko. Dalhin mo silang dalawa rito. Sa huli, sisingilin din nila ako. Sana makita ko ulit si Lele. Makita si Lele. Kumusta na? Ito na. Sa wakas, napagtanto niyang napakabobo ni Lele. At nasaktan pa. Dumating na ang pagkakataon ko. Ang galing. Alam ko na. Makakasama ko rin ang Yin family. Jingyi! Sabihin mo, ano ang ginawa mo? Kuya Jian, paano ko naman magagawa ang isang bagay na makakasama sa'yo? Nag-aalala lang ako kay Lele. Ikaw, Huzi, baka may kinalaman ka rin dito. Kuya Gian, patawad. Nabulag lang ako. Akala ko matutulungan ko siya, pero nasaktan ko lang siya. Ang sayo, mamaya na. Nalaman ko na iniwan ni Hosey ang karera niya sa loob ng racetrack. Pero may nagtago at pumasok doon. May nakakaalam ba sa inyo? Hindi ko alam. Sino ang pupunta sa nakakatakot na lugar na yon? Ang preno ng karera na sinakyan ni Lele noong gabing yon ay sinabotahe. May nakakaalam ba sa inyo? Sino? Sino ang gustong pumatay kay Lele? Hindi ko siya palalampasin! Hinding-hindi ko rin siya patatawarin. Talaga? Oo. Gusto ko lang siyang ihiwalay sa'yo. Hindi ko siya gustong saktan. Hiwalay sa akin? Muntik mo na siyang mapatay. Nabaliw ka na ba? Inosente si Lele. Pero bakit? Lahat ng gusto ko simula pagkabata, nasa kanya na. Bakit? Hindi niya kailangang mag-alala sa trabaho. Bakit? Siya ang pakakasalan ni Mr. Yin. Bakit siya lang ang pwedeng magkaroon ng lahat? Hindi ako makatarungan. Bakit ako? Hindi ako makatarungan. Dalhin niyo siya. Hayaan ng batas ang magsalita. Bitawan niyo ako. Hindi ako makatarungan. Hindi ako makatarungan. Kuya Jinjin, pwede ko pa bang makita si Lele? Ito na ang huling pagkakataon. Ang tag-araw na hinipan ng hangin ng dagat, parang palagi kang nasa paningin ko. Bago matulog, iniisip ka, ipinipikit ang mata. Sa panaginip ay nagkikita. Nakikita ang ngiti mong parang bata, lumapit pa ng kaunti. Ang kaligayahan ay walang hanggan. Ang puso ay dahan-dahang nagbabago. Napansin mo ba ito? Sa tingin ko, gusto mo ring lumapit. Hanggang sa ang pilik mata ko'y humaplos sa iyong pistingi.